What's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, magpo-phone comparison tayo between sa malulupet at magagandang iPhones hanggang ngayong 2024. Ang iPhone 12 Pro Max versus the iPhone 13 Pro Max. Ano kaya magandang iPhone na para sa'yo? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So panibagong phone comparison na naman po ang ating itatakel. At yon, for today's video nga, ang topic natin is the iPhone 12 Pro Max versus the iPhone 13 Pro Max. So yon, nag-decide nga akong gumawa ng mga list ng phone comparison natin dito sa ating channel. Kasi yun nga, pagpuput tayo ng green hills, ang dami talagang naguguluhan. Ano ba bibili nila? 12 Pro Max ba? 13 Pro Max? Minsan 11 Pro Max ba? So yon, gumawa ko ng mga phone comparison para nga syempre hindi kayo mahirapan pag magpa-purchase kayo alinman sa mga iPhones na napupusuan nyo. So hopefully makatulong tong video na to sa inyong buying decision. Kasi syempre lahat na ng iPhones or lahat na ng generation ng iPhones ay na-test ko na. At yun, meron tayong mga konting knowledge when it comes sa mga tech. Kaya gusto ko i-share sa inyo yung knowledge ko na kung ano ba masulit, mag-12 Pro Max ka ba o 13 Pro Max ngayon 2024. So bago tayo mag-start, saan ba tayo bibili? So syempre, bibili lang tayo, wala na iba kundi sa mga vlog nating shop sa Green Hills. Tatlo po yan, si Ate Malin sa Malin Gadget Shop, ZMB Cellphone and Accessories, and CMB Gadgets. So si Ate Malin ay nasa stall XE7, si Ate Anet ay nasa stall XC7 letter C, ZMB yon, at si Ate Mayet ay nasa stall XA7 CMB Gadget. So magkakailera lang sila mga J-Vlog. At iba-iba naman sila ng mga promos and of course warranty. Kaya yun, nasa inyo pa rin preference ko ano ba sa mga shop na binavlog ko ang gusto nyong bilhan. At yun, kahit alin ba sa mga ka-J-Vlog, magkakapatid naman yan. Kaya panigurado legit na legit yung mga tindahan na vinavlog natin or fini-feature natin dito sa ating YouTube channel. So yun nga, ang 12 Pro Max, bigay ko muna yung price range niya. 128GB ng 12 Pro Max mga J-Vlog is nasa 27,000 to 28,000 pesos depende sa offer. 256 is 29,000 to 30,000. So ganyan nag-range yung iPhone 12 Pro Max sa presyo. Yung 13 Pro Max naman, ang presyo niya na lang ay nag-range sa 35,000 yung 128, 35 to 37,000 for the 128. Tapos yung 256 sa 39 to 40,000 pesos for the 256GB sa iPhone 13 Pro Max. So makikita nyo mga J-Vlog, napakalayo ng kanilang price difference. At talagang iba is mapapaisip ano ba ang maganda talaga kasi ang layo ng difference. Malaking bagay din of course yung 8,000, di ba? 8 to 9,000 or 8 to 10,000 pesos mga price difference nito, depende sa variant na kukunin nyo. Kaya marami talagang nahihirapan. So yon, nandito ako para i-share sa inyo kung ano ba yung difference nila, kung maganda ba kunin si 12 Pro Max isa sa 13 Pro Max or si 13 Pro Max isa sa 12 Pro Max. So yon, first of all, yung kanilang difference. Di hamak naman syempre mas na-advance si 13 Pro Max compare kay 12 Pro Max. Syempre siya yung successor ng 12 Pro Max. Pero ano nga ba yung pinagkaiba nila? Ang unang pinagkaiba ng 13 Pro Max sa 12 Pro Max is of course chipset. Main na main yan. Apple A15 Bionic chip sa 13 Pro Max, Apple A14 Bionic chip sa 12 Pro Max. To be honest, both chipset mga J-Vlog ay napaka-solid pa rin still ngayong 2024. Kaya pa rin niya mag-handle ng mga heavy games sa high settings, including Genshin, Far Cry 4, Mobile Legends, COD, at marami pang iba. Even the Apple A14 Bionic, Apple A13 Bionic, and Apple A12 Bionic, matataas or malalakas pa yung mga chipset na yan. Kahit na yung mga older gen, ay kaya pa rin makipagsabayan sa mga bagong labas sa mga Android smartphone ngayong 2024. So yun nga, mas advanced si iPhone 13 Pro Max. Kumbaga ang mangyayari dyan, mas matagal siguro ang OS support ng 13 Pro Max compare sa 12 Pro Max. May possibility ganon, pero meron kasing possibility rin na same silang mawala sa update. Meron kasing ganong mga instance, di ba, ginagawa si Apple. For example na dyan yung iPhone 6s and iPhone 7, parehong nawala yan sa
update ng iOS 16 ata yun. Yes, iOS 16. Pero kasi yung iPhone 8 and iPhone 10, same lang naman kasi sila ng chipset. Pero yung dun sa dalawa, kaya nawala sila ng iOS 17. Pero yung yung iPhone 7 na iPhone 6s, magkaiba ng chipset yan. Pero pareho silang nawala sa market, 'di ba? So pareho nawala yung update nila sa market sa iOS 16. Kaya meron possibility na meron dalawang generation sabay na mawala sa OS update. Kaya yon, may 50-50 chance na mas matagal nga ang OS update ng iPhone 13 Pro Max kasi mas mataas yung chipset niya. Pangalawa, sa camera, kung mapagtatabihin nyo yung 12 Pro Max and 13 Pro Max, napakalaki po ng difference sila when it comes sa size ng lente. Kasi sa 13 Pro Max, mas malaki na yung lente, mas mababa na yung aperture ng sensor. So, meaning yan, mas maganda yung performance sa low light at syempre dinagdagan to ng cinematic mode. So, wala po yan sa 12 Pro Max. Ang pinaka-main din na jump, mga ka-J-Vlog, sa battery, ang laki nung difference sila. 4.3 plus sa 13 Pro Max, tapos 3.6 plus sa 12 Pro Max. Diba? Ang laki nung nilaktaw. Kaya panigurado when it comes sa battery performance, di hamak na mas maganda ang performance si 13 Pro Max. Design wise, pareho lang naman mga J-Vlog. Same na matte glass, stainless steel na gilid. Yun nga lang pinagkaiba nila sa camera. Doon yung talaga sila may na ma-identify na 13 Pro Max siya instead sa 12 Pro Max, yung camera lens. Every year, palaki ng palaki talaga lente ng mga iPhones. Even sa sa 14 Pro Max and 15 Pro Max, meron silang slight difference when it comes sa camera. Ito sa 14 Pro Max, mas malaki yung camera lens ng 15 Pro Max. Very slight lang naman. So, yun, every year expect nyo na lumalaki talaga yung lente or yung camera lens ng iPhones. Kasi mas pinapaganda nila yung aperture ng mga iPhones and may dinadagdag silang konting mga twist sa camera na syempre kinakaganda ng iPhone. When it comes sa specs ng camera, pareho lang. 12 megapixel main, 12 megapixel ultra wide, and 12 megapixel telephoto. Wala namang problema sa specs. Ang importante kasi dyan yung software optimization and software features or yung camera features. Tulad nga sa iPhone 13 Pro Max, same lang naman sila ng specs sa megapixel pero mas mababa ang aperture niya. Kaya mas maganda yung camera ng 13 Pro Max compared sa 12 Pro Max. At mga J-Vlog, when it comes naman sa mga difference sila, medyo meron din naman marami rin sila similarities. Sa display, walang pinagbago naman sa display yung 13 Pro Max at 12 Pro Max. Both na meron Super Retina XDR OLED display. Both na screen na 6.7 inches. Pero meron konting twist when it comes sa refresh rate. Dahil si 13 Pro Max ay support na ng 120Hz screen refresh rate. So, smoother animation siya. Mas maganda siya. Kaya sa mga nahihirapan mag-decide kung ano ba ang magandang i-purchase, 12 Pro Max ba or 13 Pro Max? Kung ako tatanungin, kung meron naman talaga kayong budget or kung meron pa kayong extra budget, syempre go for the 13 Pro Max. Dahil di hamak ka na mas tatagal siya sa market. Mas maganda pa yung mga features na available dito sa 13 Pro Max compare sa 12 Pro Max. Pero kung talaga naka-budget yung pera nyo, 12 Pro Max is okay rin naman yan mga J-Vlog, to be honest. Kasi yung pinaka-affordable na pwede nyo mabili na 5G na iPhone. Kasi syempre yung predecessor niya sa 11 Pro Max na 4G, tapos 12 Pro Max 5G na yan. Napakalaki nung pinagkaiba ng 12 Pro Max sa 11 Pro Max. Sa stay tuned, gagawa rin tayo ng phone comparison yan. Pero kung hindi nyo kaya yung budget ng 13 Pro Max, kung magtatanong kayo sa akin, Lods, okay ba yung 12 Pro Max? Yun na lang bibili ko kasi yung budget ko. Definitely mga J-Vlog, okay din naman i-suggest ang 12 Pro Max. Napakaganda pa rin yan. Okay na okay pa yan mga J-Vlog. Maganda pa rin gamitin yan. Lalo na very powerful pa rin yung chipset yan. The Apple A14 Bionic chip. Game test ko yan sa iPhone 12 na pinurchase ko last month. So same lang naman ang chipset ng 12, 12 Pro and 12 Pro Max. Kaya matic sa gaming maganda pa rin yung 12 Pro Max. Yung battery niya ay okay yan. 33,600 mAh sa iPhone side ha, hindi sa Android. Okay yan kasi yan yung pinakamalaking battery capacity sa 12 series yung Pro Max. Pero when it comes sa gaming, asahan nyo na hindi tatagal lang isang araw yan for gaming yung battery na yan. Kaya yun, manage expectation when it comes sa battery ng iPhones. Pabilis talaga sila malobat, depende sa inyong paggamit. Ito pa rin ang pinaka sinasabi ko sa inyo,
kahit hindi nyo ginagamit ang iPhone nyo, talagang nagbabawas yan ng battery. Huwag kayong magtaka po, dahil sa background, gumagana yung Find My. So, yun po yung pinakamalakas kumain ng battery pag naka-idle yung inyong iPhone. So, huwag kayong magtaka, nababawasan talaga yan. Kung ayaw nyo bawasan, patayin nyo yung off nyo yung Find My, pero very risky yun mga ka-J-Vlog. Hindi ko sinasuggest na off nyo yung Find My. Kasi syempre, pag nawala yan, kamot ulo na lang kayo. Kaya dapat parating nyo ino-on yung Find My nyo. Pero yun nga, gumagamit siya ng battery kahit na naka-off siya. Kahit na nag-sleep lang yung iPhone. So yun mga ka-J-Vlog. So yun, 12 Pro Max or 13 Pro Max, okay na okay pa rin yan. Bilhin ngayon sa Green Hills. Nagdedepende na lang yan sa inyong budget. At yun nga, sana nakatulong yung mga sinabi kong advantages ng 13 Pro Max para, and hopefully, sana nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo, yung advantages ng 13 Pro Max and similarities sila. At sa pa ba tayo bibili ng iPhone, syempre wala na iba kundi kay Ate Mayet, kay Ate Anet, at kay Ate Malin. Sa Green Hills lang po sila matatagpuan.